Ito nga yung time na namili kami ng mga school supplies sila ate at kuya. Kaya tara, samahan nyo nga kami mamili at silipin ng mga kaganapan na ito. Pagpasensya nyo na dahil mahaba to. Diyos mabalo sa Induga Boss, samahan nyo nga ako sa isa na namang panibagong pahina ng aking nanay diaries. At dahil nga nalalapit na nga pasukan ng mga bata, kaya heto nga 1 week na nga lang natitira nilang pagpupuyat. Kaya sulitin nyo na yan mga anak. At syempre, nanay nyo din. Bakit ba? Syempre, maghahandahan din natin itong mga nanay sa darating na pasukan. Ang gumising ng maaga. Dahil nga palaging busy sa trabaho ng aking mister, ayun na nga, sinamantala ko na. Kaya niyaya ko nga siya mamili ng sapatos para sa mga bata. Kaya syempre, no choice siya. Ako masusunod, no? Kaya sabi ko, treat niya na lahat to. Walang tanggihan, ha? Pagpasok nga namin sa SM, nagyaya agad kumain si mister. Paano ba naman? Hindi pa nagtatanghalian to. Puro tulog lang kasi ang inatupag bago umalis. Kaya heto, bumalik na naman kami dito sa Ray Ray Ken. Wow, beautiful baby. Very good. Uy, yung tubig naman, mukbang. Thanks. Kuya, ikaw. Oh. Pagkatapos kumain, naghanap naman kami ng damit at shorts na panglakad ni kuya. Pumasok nga kami sa Uniqlo pero wala kami nagustuhan kaya dinala na namin sila sa taas diretso sa department store. At dito na rin kami namili ng sapatos sina kuya at ate. At para naman maging practical lang nanay nyo, online ko na nga lang binili ang kanilang school supplies. Aba, mas nakakatipid dun, no? Sabi nga sa akin ni mister, ako na raw bumili ng sapatos. Kaya ako naman bibili at pagpipiliin, doon na lang ako sa Binyan Palengke dahil mas mura kaysa sa SM. So ayaw niya, mainit daw. Kaya hayun, siya na lang ang mamimili. Bahala siya kung mahal, basta may aircon. Patos ni ate at kuya. Ayan na nga, nag-uumpisa na nga po. Nag-uumpisa na nga po magturo. Ayun guys, naghahanap nga kami dito ng size 39 si Kuya Rick. Ang laki ng paa mo, Rick. Yan, size 39. Sukatin mo na. Sabi, Ayan ang size niya. 139. O, di ba kaloka ang presyo? 2 pares ng sapatos ang mabibili mo dito. Pansin ko mga nanay, kakaiba ng mga sapatos ng elementary ngayon. Kaloka, mga nakatakong na. Di gaya ng panahon namin ay flat lang naman. Sorry, kaiba noon at ngayon. Siguro may sumunod lang talaga sila sa uso ngayon. Grabe, bilis talaga ng panahon, no? Dati ako lang namimili ng lahat ng isusuot nila. Pero ngayon, si ate marunong nang pumili ng sarili niyang design. Ako. sakto? Pero bet mo yung style. Sure ka, ha? Dapat may kunting allowance, ano? Check mo nga kung mabet mo yan kay kuya. Oh, yan. Maganda rin siya, be. Yan na lang. At si kuya naman mukha hindi nahirapan si papa niya maghanap ng shorts para sa kanya. Pero sabi ko lakihan o sobrahan na ang size. Tingnan nyo naman parang iksi-iksi pa sa kanya. Mga bata pa naman ay bawat taon humahaba ang bihas. Tumatangkad ng ilang inches. Binilan din siya ng kanyang papa ng mga bagong damit na mas malaki ang size. Paano ba naman yung huling binili ni papa niya ay wrong size? Di yata na-inform. Uy, nalaki din naman ng mga anak mo, no? Kaya ayun, hindi na tuloy na isuot. Naliitan na agad. Oh, wow, Pogi. Ganun ka, anak. Nak. Yan, pogi ka dyan, nak. Okay na yan, okay na yan. May pang Christmas party ka na. Wala din sana akong balak na bumili ng sando, kaya ayan, napabili na rin. Ayun na guys, so pipili ng aking asawa. So siya magbabayad ngayon dahil wala naman akong pang bayad. Kung ako bibili ng sapatos, dun ako sa Binyan. Babalikan namin yung french fries. Dito ka na. Dito kami sa Watson. Oh, Mahal yan. pero maganda daw ito. Maganda yan sa Oh my God. 500. Yan, ito yung binili ko. Yan, bumili din si mother ng pants toner. Ay, pauwi na kami. Tapos na kami mamili. Tapos na kami mamili ng aking asawa. Napigtas na. Pilay-pilay na si mother. Ang kukulit kasi. Pasaway kasi itong mga to eh. Oh. Isa na tuloy ang aking ang lilikot kasi ng mga batang to. Guys. Bye!
At heto naman ang ganap kinaumagahan. Bumili na rin kami ng bagong uniforms nila kuya at ate dahil nagpalit nga ng design sa school nila. Nakabili na kami guys ng one polo white t-shirt muna and dalawang plain white. Saka black pants. Pagkatapos ng pagod sa pag-iikot, naghalo-halo muna kami para magpalamig. Ang paghahanda sa pasukan, hindi lang dapat responsibilidad ni nanay o ni tatay. Ito ay teamwork ng buong pamilya. Kaya laking pasasalamat ko nga rin kay Mr. na kahit busy siya sa trabaho, gumawa talaga ng oras para makasama namin. Alam kong ramdam nyo rin ang grabing stress at pagod nating tuwing sasapit ang pasukan mula sa pagbudget hanggang sa pakikipagsapalaran sa palengke at mall. Pero ang natutunan ko lang bilang isang nanay, hindi kailangan lahat ng gamit ng bata ay bago at mamahalin. Ang mahalaga, sapat, at galing sa marangal na pawis. Practical na diskarte lang talaga ang kailangan natin para maitaguyod ang pag-aaral ng ating mga anak. Kaya sa mga kapwa ko kananay na abalang-abala pa rin ngayon, kayang-kaya natin to. Saludo po ako sa inyong lahat. Kaya hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod na pahina ng aking Nanay Diary. Salamat sa panonood. Diyos mabalos!